Isa ka rin ba sa hanggang ngayon hindi pa makapag-decide kung anong kukunin na SUV? Kung Destinator ba o Montero Sport? Well, dito sa video na to, compare natin itong dalawa. Ito yung Destinator GLS CVT and ito naman yung Montero Sport GLX Manual. Since sila yung mas malapit na presyo sa isa't isa. Etong Destinator GLS natin, SRP of this one is 1,599,000 and may cash discount naman siya na 120,000 and meron siyang financing naman na promo na 10,000 all-in down payment plus 40,000 worth of fuel and syempre 33,000 naman yung kanyang monthly. Dito naman sa Montero Sport Manual naman natin, kaya siya ng zero down payment, 32K naman yung monthly, may free 40,000 worth of fuel din, no? So, start tayo dito sa kanyang appearance. Yung Destinator GLS natin, mas mababa ng konti kumpara dito sa ating Montero Sport. Siyempre, ganun din, yung kanyang ground clearance, mas mataas ng konti itong Montero Sport natin. Sa appearance naman, sa harap, naka T-shape na LED, headlamp, daytime running light and fog lamp natin, and naka-black front wheel, honeycomb transparent grille design, and may mga sensor sa ilalim, at may 360 camera din. While naman dito sa ating Montero Sport GLX Manual, ganito yung itsura ng harap niya, naka-black front wheel na may silver accent sa gitna, daytime running light, headlamp and fog lamp niya lahat yan ay halogen pa, and kung mapapansin nyo, wala siyang 360 camera. Pagdating naman sa gulong, pareha silang 18-inch, pero itong Montero natin is naka-monotone lang siya, while dito sa ating Destinator, naka-two-tone siya, and may fender flare. Sa kabila naman sa Montero, may stepboard, tapos may body claddings naman na color black dun sa ating Destinator. Yung sa height nila, kung mapapansin nyo, mas mataas to si Montero Sport natin. Sa engine naman niya, itong ating Destinator GLS, 1.5 turbocharged gas engine to, Atkinson cycle, no? Ginagamit din sa mga hybrid cars. Kaya naman, responsive din, reliable din yung kanyang engine. Ito naman Montero natin, dihamak na mas malakas. Dahil naka 2.4 diesel engine to na turbocharged din with Maybach technology, kaya naman fuel efficient, no? So ganito yung itsura ng dalawa. Bago pala natin i-check yung interior niya, check muna natin yung side. Yan, kung mapapansin nyo yung Destinator GLS natin is naka-color keyed or kasing kulay niya yung side mirror. And naka-push button, keyless entry na rin siya, keyless operation system. Dito naman sa ating Montero is naka-chrome naman yung kanyang side mirror, chrome din yung door handle, is siya push button, keyless entry. Dahil ito ay ignition key type ng kanyang engine, no? Ito ay CVT transmission, ito naman ay manual transmission na 6-speed. Okay, so sa ibabaw naman, itong Montero natin is may roof rail na color silver. And dito naman, monotone lang siya or kasing kulay lang ng body sa ating Destinator. So, ganyan itsura niya. Okay, check naman natin yung interior nilang dalawa. Yan, so nandito tayo sa loob ng Destinator GLS CVT. Ganito itsura ng kanyang dashboard. Okay, yung ating steering wheel is leather wrap yan. Tapos may mga audio controls and cruise control din naman. Yung ating instrument meter cluster is naka-LCD na yan. Naka 12.3 na infotainment. Yung aircon natin, wireless charger, meron din, accessory socket and charging port. Push start, stop engine. May drive mode din to. 5 drive mode, tapos electronic parking brake, brake auto hold, CVT yung kanyang transmission, no? May cup holder dito and may armrest na leather, tapos may storage din and cooling system. May glove box doon, may vanity mirror, sunglass holder, okay, and vanity mirror din dito sa kabila. Check naman natin yung sa Montero. Nandito naman tayo sa loob ng Montero Sport. Okay, yung kanyang steering wheel is naka-leather wrap din naman yan. May audio controls and cruise control din naman. Pero yung ating instrument meter cluster is naka-analog type siya. And mas maliit yung kanyang infotainment. Single zone na auto climate control system yung aircon. Tapos wala itong wireless charger pero meron itong mga charging port and accessory socket. 6-speed na manual transmission, cup holder. Yung kanyang armrest ay fabric, hindi siya leather. And may storage din naman dito sa loob. Pagdating sa taas, meron tayong vanity mirrors dyan. And yung ating sunglass holder.
Yeah, ganito yung itsura ng dashboard. May glove box doon. Tapos yung kanyang seats is fabric din naman. Same lang din sa ating GLS. Check naman natin yung likod nila. Ganito naman yung itsura sa likod ng ating Destinator GLS, no? Naka-fin type antenna na yan. Equipped na rin ng rear spoiler, high mount na stop lamp. Tapos T-shape na LED combination lights. Tapos sa ilalim meron din camera yan and may emblem din dito. At may mga sensors para sa ating safety features. Ganito naman itsura sa likod ng ating Montero. Naka-fin type antenna din naman siya pero wala pa siyang spoiler. May high mount stop lamp din yan, hindi lang kita, no? And syempre, may emblem na Montero Sport. Kahit wala tong 360 cam, meron din naman siyang reverse camera and may mga sensors din naman sa ilalim natin. So ayan, kung nahihirapan ka mag-decide kung anong SUV kukunin mo, kung Destinator ba o Montero Sport, sana nakatulong ang video na to, no? So, kung ang hanap mo power, go for Montero. Hindi ka mabibitin sa power nito at performance. And kung gusto mo naman yung high-tech na modern, ito naman Destinator GLS ang bagay sa'yo. Lalo na kung meron kang asawa or anak na babae na gagamit ng kotse mo, mas okay itong Destinator dahil beginner friendly siya. So, ayun, sana nakatulong ang video na to at syempre, follow me for more.